Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mananatiling responsable ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa para makamit ang kapayapaan, kasiguruhan at kaunlaran sa Indo-Pacific region ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagdalo sa Daniel Inouye Speaker Series sa Asia-Pacific Center for Security Studies, sinabi ng Pangulo na malakas, simple at malinaw ang kanyang mensahe patungkol sa mainit na usapin sa rehiyon. Ani, aktibong makikilahok ang Pilipinas para makahanap ng solusyon tungo sa katatagan at kapayapaan kung saan ay makikinabang ang lahat ng mga bansa sa rehiyon. Handa rin naman ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga karatig bansa nito at ipaglaban ang mga prinsipyong nakasaad sa pandaigdigang kaayusan. Tinukoy din ng Pangulo ang mga hamon tungo sa mapayapa at maunlad na hinaharap tulad ng usapin sa nuclear arms at space race sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Para kay Marcos, malaking hamon at oportunidad ang dulot ng mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Isang talakayan ang ginanap kasama ang Pangulo at mga opisyal ng US Indo-Pacific Command hinggil sa mga usapin sa rehiyon at ang kahalagahan ng kasunduang nag-uunay sa Pilipinas at US sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pangangalaga sa pandaigdigang batas. Sinabi rin ng Pangulo na ang matagal ng samahan ng Armed Forces of the Philippines at Indo-PACOM ay nagpapalakas sa masiglang koordinasyon, interoperability at kakayahan sa depensa ng dalawang bansa upang harapin ang mga hamon sa seguridad, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Kasalukuyang nasa Hawaii ang Pangulo matapos dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting sa San Francisco, California noong nakaraang linggo. Inaasahang babalik siya sa bansa mamayang gabi. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit anong bahagi ng teritoryo nito sa gitna ng hidwaan sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagdalo sa Daniel Inouye Speaker Series sa Asia-Pacific Center for Security Studies sa Honolulu, Hawaii, iginit ng Pangulo ang pagpapalaganap ng kasarinlan at integridad ng bansa na naayon sa mga alituntuning itinakda ng UNCLOS at sa naging desisyon sa 2016 South China Sea Arbitration. Binigyang din ng Pangulo na patuloy niyang itataguyod ang kasarinlan at integridad ng bansa upang maisakatuparan ang kaayusan sa rehiyon. Dagdag pa niya, mahalaga ang suporta ng Estados Unidos at di pa pang mga kaalyado sa paninindigan ng Pilipinas na nagpapakita ng batayan at karapatan ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Bukod sa mga kasunduan na ito, pinunto rin niya ang pangangailangang paunlarin ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa at pagpapatupad ng batas. Anya, hindi lamang ito para ipagtanggol ang sarili, kundi para na rin maging mapagkakatiwalaang kaakibat sa seguridad ng rehiyon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buo ang kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga panawagan na patalsikin ito sa pwesto. Sa kanyang pahayag noong linggo sa Hawaii, sinabi ni Marcos na hindi bago ang mga panawagan para patalsikin ang mga matataas na opisyal. Aniya, bagamat malinaw na inihalal ng taong bayan ang mga nakaupo ngayon sa pwesto, mayroong mga grupo na nais palitan ang naging resulta ng eleksyon dahil hindi sila pabor sa mga ito. Magkagayunman, hindi aniya ito sapat na basihan para magpaalis sa pwesto. Dagdag pa ng Pangulo, hindi totoo na may lamat na ang unity team. Sa halip ay mas lumalakas pa umano ang partido sa pagpasok ng iba pang mga miyembro. Ipinunto rin ito na ang mga grupo na nagnanais magpatalsik sa pwesto ang siya ring nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanilang partido. Nananatilian niyang matibay ang samahan nila ni Duterte at mahusay ang pagpapatakbo nito sa Department of Education na kasalukuyang pinamamahalaan nito. Bukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magbigay ng 5 taong prangkisa sa mga operator ng jeep bilang bahagi ng pakikipagnegosasyon sa mga ito. Sa isinagawang press conference kaugnay ng pagsisimula ng 3 araw na tigil pasada na ikinasa ng piston, sinabi ni LTFRB Chief Teofilo Guadis na handa ang ahensya na makipagtulungan at makipag-usap sa grupo. Sa kasalukuyan kasi, 1 taon lamang ang ibinibigay na provisional authority para sa mga operator ng jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program.
Nagbigay din ang LTFRB ng palugit hanggang December 31 para sa consolidation process ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Guadis, maaaring bigyan ng 5 taong prangkisa ang mga operator kapag sumunod sila sa programa ng modernisasyon. Dagdag pa ng LTFRB na sa humigit kumulang 70% na ng mga operator ang nakikiisa sa modernization program. Una nang nagpahayag ang grupong Piston na ang naturang consolidation scheme ay maaaring magdulot ng monopolyo ng ilang malalaking fleet managers o korporasyon na may kakayahang kontrolin ang mga ruta ng PUV. Niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Samar at Leyte kaninang tanghali ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naiulat ang lindol bandang alas 12:57 ngayong tanghali sa lakas na magnitude 5.2, 11 kilometro sa hilagang silangan ng Calbiga, Samar. Naramdaman din ang intensity 5 sa Borongan, Eastern Samar at sa Catbalogan, Samar. Intensity 4 naman sa Balangiga, Balangkayan at Maydolong, Eastern Samar, Abuyog, Alangalang, Babatngon, Carigara, Dagami, Dulag, Haro, Lapas, Mahaplag, Mayorga, Palo, Pastrana, Santa Fe, Tabon-Tabon, Tanawan, Tolosa at Tunga sa Leyte at sa Tacloban City. Intensity 3 sa Hernani, Llorente at Mercedes sa Eastern Samar. Borawen, Hulita, Cananga at Leyte sa Leyte, Pasay City ng Calbayog, Marabot at Villarreal, Samar, Hinanungan, Silago at Sogod sa Southern Leyte. Habang intensity 2 sa Biliran, Kabugkayan, Culaba at Naval Biliran, Canavid, Giwan, Eastern Samar, Albuera, Bato City ng Baybay, Kalubian, Kapuokan, Hinongos, Hindang, Inopacan, Isabel, Palompon at Villaba, Leyte, Ormoc City, Rosario, Northern Samar, Daram, Hinabangan, Hiyabong, Pinabacdao, San George, San Jose de Buan, San Sebastian, Santa Margarita, Talalora at Tarangnan, Samar. Gayun na rin sa Malitbog at Tomas Opus, Southern Leyte. Tinitingnan pa ng mga lokal na otoridad ang laki ng pinsalang maaaring idinulot ng nasabing lindol. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga lindol sa Samar ay dulot ng paggalaw ng mga active faults na kinabibilangan ng Central Samar, Eastern Samar at Salcedo faults maging sa subduction ng Philippine Sea Plate sa kabaan ng Philippine Trench. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 35 days at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.